The weather is fine. All you need is a gospel hook, single and line. You don't need no faith. God's word will supply. Just throw out the line, let Jesus draw the line. Fishers, fishers, fishers of men. That's what God's called us to do. Fishers, fishers, fishers of men. I'm going fishing. How about you? Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga ginigilig kong tagapakinig. Sa gabi pong ito ay ang ating paksa ay ating pong hanguin mula po sa aklat ng Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. At ganito po sinasabi, sabagat sa biyaya kayo'y naligtas sa magitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa magitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa magitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Ang maraming Diyos na mapagmahal, dakila at makapangyarihan, maraming salamat sa iyo pong salitang aming pagninilayan sa gabing ito. Dalayan ko, Diyos, ang iyong pong pagsama, ang iyong pangusap, at daya mo, Panginoon, ang iyong anak na nanginginain mula sa sariwang pastulan na ipong salita ay patuloy na magkaroon ng paglago ng kanyang kaalaman tungkol sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Minamahal kong kapatid kay Kristo, nais ko pong iugnay ang ating pong binasa mula po sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 15, talata 11 hanggang 24. At ang sabi po ay ganito, sinabi niya, may isang lalaking may 2 anak na lalaki. Ang nakababatang anak ay nagsabi sa kanyang ama, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng mga ari-arian na naukol sa akin. Binahagi ng ama sa kanila ang kanyang kabuhayan. Lumipas ang ilang araw. Pagkatipon ng lahat ng sa kanya, ang nakababatang anak na lalaki ay umalis. Nagtungo siya sa isang malayong lupain at doon nilustay ang kanyang ari-arian. Siya ay namuhay ng magulong pamumuhay, ngunit nang magugol na niya lahat, nagkaroon na isang matinding tagutom sa lupaing iyon. At nagsimula siyang mga ilangan. Umayo siya at sumama sa isang mamamayan ng lupaing iyon, at siya ay sinugod niya sa mga bukirin upang magpakain ng mga baboy. Mahigpit niyang hinangad na kumain ng mga bunga ng punong kahoy na pinakakain sa mga baboy sapagkat walang sinumang nagbigay sa kanya. Nang manauli ang kanyang kaisipan, ay sinabi niya, ang aking ama ay maraming upang utusan. Sagana sila sa tinapay samantalang ako'y namamatay dahil sa gutom. Tatayo ako at pupunta ako sa aking ama. Sasabihin ko sa kanyang ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong isa sa iyong mga upahang utusan. Sa pagtayo niya, pumunta siya sa kanyang ama, ngunit malayo pa siya ay nakita na siya ng kanyang ama at ito ay nahabag sa kanya. Ang ama ay tumakbo at iyakap at tinagkan siya. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Pagpalain po naman ng Diyos sa pagkabasa sa kanyang salita. Napakagandang kwento ng kasaysayan ng pag-ibig ng ama sa kanyang anak. At ang kasaysayan naman na nagsisising anak na nagbalik sa kanyang ama, na kahit na sa kanyang pagsuway, sa katigasan ng ulo, ay siya ay nagsisi at muling nirestore ng ama ang relasyon nilang mag-ama. Sa ating kultura bilang mga Pilipino, ang paghingi po ng mana ng isang anak sa kanyang magulang ay isang napakalaking insulto. Pinapahayag po ng anak na ito na hindi na niya kailangan ang kanyang ama at kailanman hindi na rin niya may hintay na ito'y mamatay para lang makuha ang mana. Kung kaya nga sa paghingi po ng anak ng kanyang mana, ito'y
walang naging pagtutol ang ama, pagkat kanyang ibinigay ang hinihingi ng kanyang anak at kanya itong ipinagkaloob. Lahat ng kanyang ari-arian na kanyang hinati at ang kanyang parte ng para sa kanyang anak ay kanyang ibinigay. So sa bandang huli ay napag-isip-isip niya na muling bumalik sa kanyang ama. Pagkatapos niya makuha, pagkatapos niya malustay ang kanyang mga minana, ito ay nag-isip na bumalik sa kanyang ama. So sa kanyang pag-uwi, agad siyang sinalubong at tinanggap ng kanyang ama. At sinabi sa kanya, sabagat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay, siya nawala at nasumpungan, at sila'y nangagpasimulang mga katuwa. Sa gabing ito ay ating pong pag-usapan na tinatawag pong It's Only by Grace o biyaya ng Panginoon, na sinasabi po doon, which is the title of the message today, na tanging sa biyaya lamang ng Panginoon. So ano nga po ba ang kahulugan ng biyaya at bakit ang biyaya ay napakahalaga, na sinasabing ito'y nagpapabago sa lahat ng bagay? Alam po ninyo, sa talatang ating nabasa, natagpuan ng anak sa kanyang muling pagbabalik ang pinakamagandang regalo na binigay sa kanya ng kanyang ama, which is ang kagandahang loob o ang biyaya. So ang anak na ito ay hindi po deserving sa anumang bagay na kanyang tatanggapin o tinanggap sa kanyang pagbabalik. Kahit na napakalaking insulto ang ibinigay nito sa kanyang ama, ay tinanggap pa rin siya ng kanyang ama ng maluwag at may kasamang pagmamahal. At ito po ang mga minamahal, ang tinanggap na ito ng batang ito, ng lalaking ito, ay ito nga po yung tinatawag nating amazing grace o unconditional, undeserved favor, ang pag-ibig to the highest level. So katulad po ng ama sa parable na ating mo binasa kanina, God extends the same love to us, na kahit na kung minsan ay pinipili po natin ang mahiwalay sa ating Panginoon, kahit na kung minsan ay tayo'y matigas ang ulo at pasaway tayo sa Panginoon, patuloy pa rin na kanyang ini-extend ang kanyang grace na unconditional love sa atin. Wala tayong dapat gawin upang makamtan po natin ito. Sa katunayan ay hindi natin deserving na magkaroon nito. Ngunit dahil lamang sa kanyang kagandahang loob, tayo ay nagkamit nito. Ano nga po ba uli ang sabi na Ephesians chapter 2 verse 8 to 9? Sabi po doon, sabagat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Ano po bang ibig sabihin ng ating binasa? Ipinagkaloob po, kapatid kong minamahal, ng Panginoon si Jesus upang mamatay para sa ating kaligtasan. Hindi natin deserve na magkaroon ng kaligtasan. Hindi tayo karapat-dapat na tayo'y maligtas, ngunit dahil sa biyaya, ipinagkaloob ito sa atin. At ito nga po ay amazing grace. At hindi ito nakabase sa ating sarili. Hindi ito nakabase sa ating mabuting gawa. Kung kaya nga wala po tayong papel na ginampanan na kung kaya natin nakamtan yung kaligtasan, sapagat ito'y bunga ng kaloob ng Diyos sa atin. Alam po ninyo, kung minsan, kasi iniisip po natin na acceptance ng Panginoon ay batay sa ating ginagawa. Kapag ikay mahabang manalangin, ay accepted ka ni Lord. Kapag marami kang verses na na-memorize, tanggap ka ni Lord. O di kaya naman, kapag ikaw ay laging present during worship service,
lagi kang pumupunta sa church, ay tiyak na ligtas ka. Hindi po ganon, kapatid kong minamahal. Now, atin pong pag-usapan yung tatlong bagay o kadahilanan kung bakit ang biyaya ay tunay na nagpapabago ng lahat ng bagay. Una po, ang biyaya ay siyang nagpapalaya sa atin mula sa ating nakaraan. Si Satanas o ang ating kaaway ay gustong-gusto po niyang gamitin yung ating nakaraan laban sa atin. Nais niya na palaala sa atin yung ating mga pagkakamali, lahat ng ating mga kabiguan, ang ating mga karumaldumal na pamumuhay na talamak sa kasalanan. Gusto pong isumbat sa atin ni Satanas. And he wants to remind us kung ano tayo noon upang gamitin niya ang ating mga pagbaksak, ang ating mga kabiguan, ang ating mga pagsuway upang tayo ay lumayo mula sa Diyos. At ito nga po yung tinatawag sa English na salitang condemnation. Yung feeling mo hindi ka worthy sa pag-ibig ng Diyos. Ngunit ayaw po ng Panginoon ng ganong klase ng feeling na ating maranasan. Kung kaya nga po ang biyaya ng Panginoon ay siyang tunay na binubuhos niya sa ating mga buhay. At ito ang nagpapakilala kung sino tayo ngayon at hindi kung sino tayo noong nakaraan. Kaya nga po tayo mismo, hindi natin dapat na laging tinitingnan o binabalik-balikan sa ating alaala yung ating mga kasalanan at tila baga hirap tayong mapatawad ang ating sarili. Sobrang baba ng tingin natin sa ating sarili, bunga ng ating mga nagawang kasalanan, ng ating nagawa ng mga nakaraan. Pero tandaan po natin, what God forgives, He forgets. Pag ang Diyos po nagpatawad, kapatid kong minamahal, kinakalimutan niya. Kaya nga kung anuman ang iyong pagkakamali o anuman ang iyong kabiguan na nagawa, maging noong nakaraan ng iyong buhay, kung ito'y inilatag mo sa harapan ng Panginoon at iningi mo na ng tawad, yan ay Kanya nang pinatawad at nilinis ka na, ikaw ay Kanya nang tinanggap at lahat ng iyong nagawang kasalanan, kinalimutan na niya. Sabi po na Romans chapter 8 verse 1, there is no more condemnation for those who live in union with Christ. Ibig sabihin, kapatid kong minamahal, makikita natin na even yung mga great people of God na grabe ang pagkagamit ng Diyos sa kanila, ay meron ding mga masamang nakaraan. Si David, may masama siyang nakaraan. Si Peter, may masama siyang nakaraan. Si Rahab, meron din siyang masamang nakaraan sapagkat siya naging prostitute. Si Jonah, siya ay lumayo o tumakas sa panawagan ng Diyos. Kumbaga itong mga ito na binanggit natin, ito ay mga lingkod ng Panginoon, and yet sa kabila ng kanilang mga nagawa noong nakaraan ay nadoon pa rin ang paggamit ng Diyos sa kanila sapagkat sila ay nagsisi, nagbalik loob at pinatawad ng Panginoon. So sa katunayan, hindi hadlang ang ating nakaraan upang tayo mapalapit sa Panginoon. Bagkus kung minsan ginagamit ng Diyos yung ating nakaraan upang tayo ay lalong sumandal at mapalapit sa Kanya. Sabagat ang Panginoon, kapatid kong minamahal, ay tumitingin kung paano niya mabibuild up ang ating relationship sa Kanya. At itong relationship na ito ay nakabase hindi sa kung sino tayo, kundi dahil sa Kanyang unconditional love para sa atin. So, ang ikalawang dahilan kung bakit ang biyaya ay tunay na nagbabago ng lahat ng bagay, sabagat ito'y siyang naghahanda sa atin, sa ating kasalukuyan. Noong itong nakaraang mga araw, ay tayo ay talagang pinutakte ng grabe ng mga iba't ibang mga problema sa buhay, problema sa church at kung ano-ano pa. And yet, tandaan po natin, anuman yung mga pagsubok na dumarating sa atin, anuman yung mga problema, sirkumstansya na ating pinagdaanan, ay hindi nangangahulugan na kapag tayo ay naging Kristiyano, ay tayo ay malaya na sa mga pagsubok nito. Marami tayong haharaping pagsubok. Marami tayong haharaping problema.
problems are inevitable. Wala pong lisensya upang tayong mga Kristiyano ay makatakas dito. Sabagat tayo ay nandito sa mundong makasalanan, ngunit tandaan mo, kapatid ko minamahal, may biyaya ang Diyos. At ito ang naghahanda sa atin sa mga darating na pagsubok sa atin, lalo na sa pagsubok na ito sa kasalukuyan. Tingnan po natin ang buhay ni Pablo. Siya ay pinaghahampas, kinukutya, inuusig, pinagbababato. Siya ay nilubugan po ng barko, na stranded, pinahirapan, subalit ang lahat na ito ay tunay na paghahanda ng Panginoon upang mapagtagumpayan niya ang mas matitinding mga problema na darating pa sa kanyang buhay. Kung kaya nga sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 12 verse 9 to 10, "And he has said to me, my grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness. Therefore I am well content with weaknesses, with insults, with distresses, with persecutions, with difficulties, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong." Naunawaan ni Pablo na sa kabila ng kanyang mga kinakaharap, mas nagsaper na higit si Jesus. Ngunit napagtagumpayan niya ang mga ito kahit pa ang kamatayan. So tinitingnan po ni Pablo yung naging hirap ng Panginoon, na kung ikukumpara sa kanyang mga naranasan, ay wala pa siya sa gatiting ng mga pinagdaanan ng Panginoon. At yan po, kapatid kong minamahal, ang nagagawa ng grace ng Panginoon sa atin. Sa anumang mga sirkumstansya na ating hinaharap, umaayos sa mga bagay sa tamang perspektibo o lumilinya ang mga ito sa kanilang lugar at naunawaan natin ang pagkakataon. Nagiging tama at directed ang ating puso. Sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, ang sabi po dito, "Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilalahat ko sa inyo, ang buhay o kamatayan, at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin nyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal." Inilahat po ng Panginoon sa atin ang buhay o kamatayan, ang pagpapala o ang sumpa. Mas pipiliin pa ba natin ang kamatayan at ang sumpa kaysa buhay at pagpapala? Kaya ang sabi ng Panginoon, choose life. Naririnig mo ang tinig ng Panginoon para sa iyo. Sabi niya, my grace is sufficient for you. Hayaan mo na ang aking kapangyarihan ang siyang magpalakas sa iyong kahinaan. Kapatid kong minamahal na nakikinig ngayon, tandaan mo, anuman ang iyong pinagdadaanan sa buhay, anuman yung mga bagay na iyong naranasan o ginawa nung nakaraan, maging ang iyong mga past failures, mga past sins, o ang iyong mga stubbornness nung nakaraan, kung yan ay pinagsisihan mo na, ikaw ay pinatawad na ng Panginoon. Yung prodigal son, nang siya'y mawalay sa ama, naghirap siya, kumakain siya ng mga pagkain baboy at halos mamatay sa gutom. Samantalang sa kanilang tahanan, ng alipin ng kanyang ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, sabi niya. Then later, na-realize niya na kung babalik lamang siya sa kanyang ama, ay hindi na niya kinakailangan pang maranasan ang paghihirap na ito. So sa atin din naman, minamahal kong kapatid kay Kristo, tayo ay nakasisiguro na mayroon tayong security sa tahanan ng ating Ama, sabagat ang ating Ama ang siyang nagbubuhos ng biyaya sa ating buhay. Ang destiny na iyon ay hindi lamang mga spiritual treasures na ating tatanggapin, kundi magiging physical at magiging material blessings kung ito'y atin lamang na tatanggapin at aangkinin, bunga ng biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin dahil sa kanyang kagandahang loob. Ang maraming Diyos na mapagmahal, dakila at makapangyarihan, maraming salamat sa buhay ng iyong anak na nakinig.
Dalangin ko, Diyos, na higit sa lahat ay kanyang naunawaan ang tunay na kahulugan ng amazing grace o ng biyaya lamang. It is only by grace, Panginoon. Kung kaya nga, Panginoon, kami, o Diyos, ay nag-i-exist pa, o Diyos, sa daigdig na ito. Malakas, buo ang aming pangangatawan, at maging ang buhay namin, o Diyos, ay patuloy na nakakaranas ng iyong pag-iingat, lalo na sa panahon na ito, Panginoon, na punong-puno ng kaguluhan ang buong mundo. Salamat, o Diyos, sa iyong salitang aming tinanggap at napagnilayan. Salamat sa iyong biyayang walang pinipili, walang Panginoon, o Diyos, na hinihingi, pagkat ang iyong biyaya ay nakabatay sa iyong unconditional love. Father, we thank you for what you have revealed to us tonight. In Jesus' name we pray. Amen.